Press release opisina ni Rep. Jervel, Jinky Beatrix, R. Luistro ika-1 ng Setyembre taong 2024 sinubukan ng OVP na sugpuin ang ulat sa pag-audit ng kumpidensyal na pondo ng COA Rep. Luistro tinangka ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte ngunit nabigo na pigilan ang Commission on Audit, COA, na magsumite sa Kongreso ng audit report na nagdeklarang hindi wasto ang paggastos ng kanyang opisina sa mga kumpidensyal na pondo noong 2022. Rep. Jervel, Jinky Beatrix, R. Luistro, 2D, Batangas, sinabi ngayong araw, September 1, 2024. Pinuri ni Luistro ang COA sa pagtaguyod ng autoridad ng Kongreso na repasuhin ang nakapipinsalang audit report, na nag-utos sa Vice Presidente na ibalik ang 73 na milyong piso mula sa 125 na milyong piso na confidential funds na ginugol sa loob lamang ng 11 araw noong Disyembre taong 2022. Sinabi ng Lady Solen na ang pagtatangka ng Office of the Vice President, OVP, na pigilan ng COA sa paglalabas ng ulat ay katumbas ng suppression of public information. Binigyang diin ni Luistro na binibigyan ng konstitusyon ng Kongreso ng tahasang kapangyarihan na suriin ang mga alokasyon ng budget at mga pattern ng paggasta ng lahat ng ahensya ng gobyerno, kabilang ang Office of the Vice President. Ang autoridad na ito ay mahalaga sa sistema ng checks and balances sa isang demokratikong gobyerno, na tinitiyak na ang mga pampublikong pondo ay ginagamit ng responsable at malinaw. Ang kapangyarihan ng konstitusyonal ng Kongreso na suriin ang paggasta ng mga pondo ng publiko ay hindi lamang isang karapatan kundi isang tungkulin. Responsibilidad nating tiyakin na ang bawat piso ng pera ng mga nagbabayad ng buwis ay ginagastos para sa layunin nito at hindi nagagamit ng mali, Luistro stated. Ang pagsisiyasat na ito ay higit pa sa pag-aproba ng mga budget. Ito ay nagsasangkot ng tuloy-tuloy na pagsusuri kung paano aktwal na ginagastos ang mga pondong ito, lalo na pagdating sa mga sensitibong alokasyon tulad ng mga kumpidensyal na pondo. Ipinaliwanag pa niya na kabilang sa oversight function ng Kongreso ang pagsusuri sa mga pattern ng paggastos ng mga ahensya upang matukoy kung ang kanilang mga pinuno ay angkop na pamahalaan ang mga pampublikong pondo. Ang maling pamamahala, lalo na kapag nagsasangkot ng malalaking halaga sa loob ng maikling panahon, ay nagtatanong sa kakayahan at integridad ng mga kinauukulan. Ang mga kumpidensyal na pondo ay inilaan para sa mga partikular, sensitibong layunin na nangangailangan ng mas mataas na antas ng paghuhusga. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na sila ay exempt sa pangangasiwa. Ang publiko ay may karapatang malaman kung ang mga pondong ito ay ginagamit ng maayos. At ito ang tungkulin ng Kongreso upang matiyak ito sa pamamagitan ng mga pag-audit at iba pang mga hakbang sa pag-iimbestiga, dagdag ni Luistro. Sa isang liham na may petsang ika-21 ng Agosto taong 2024, 6 na araw lamang bago nakatakdang dinggin ng House Committee on Appropriations ang budget ng OVP. Sinabi ni Duterte's Undersecretary and Chief of Staff, Attorney Zeleiko Lopez. Pinayuhan ng COA laban sa pagsunod sa subpoena duces tecum ng Komite para sa Notice of Disallowance at Audits ng OVP at Department of Education, DepEd, confidential funds para sa 2022 at 2023. Nangatwiran ng OVP na ang paglalabas ng mga ulat sa pag-audit ay lalabag sa constitutional principle of separation of powers at lalabag sa right to due process ng OVP. The subject subpoena may not be validly enforced due to the nature of confidential funds, the OVP claimed. Gayunpaman, pinabulaanan ni Luistro ang mga pahayag na ito, na itinuro na ang prinsipyo ng separation of powers ay hindi ganap at may mahusay na itinatag na mga eksepsyon. Binigyang diin pa niya na ang Kongreso ay nagbigay sa Vice Presidente ng sapat na angkop na proseso upang ipaliwanag ang mga natuklasan sa kontrobersyal na ulat ng pag-audit. Ang prinsipyo ng separation of powers ay nagsisiguro na walang sangay ng gobyerno ang gumagana ng hindi napigilan. Ngunit pagdating sa pangangasiwa sa mga pondo ng publiko, ang prinsipyong ito ay dapat magbigay ng pangangailangan para sa transparency at pananagutan. Ang Vice-Presidente ay binigyan ng bawat pagkakataon na ipaliwanag ang paggasta ngunit pinili sa halip na hadlangan ng proseso, Luistro remarked. Muling iginiit ni Luistro na ang Kongreso ay may pananagutan sa konstitusyon na suriin ang mga budget ng lahat ng sangay ng gobyerno upang matiyak na ang pera ng mga nagbabayad ng buwis ay ginagastos nang naangkop at malinaw.
Ang pagsisiyasat na ito ay hindi lamang tungkol sa legalidad, ito ay tungkol sa pagtiyak na ang pera ng bayan ay ginagamit sa paraang tunay na nakikinabang sa publiko. Kapag ang isang opisyal ay nagtangkang itago ang mga detalye ng paggasta, ito ay sumisira sa tiwala ng publiko sa mga pinuno nito, pagtatapos niya.